Kamusta? What's up? So, dito tayo ngayon. Live trading tayo. It's January 8, 3:30 p.m. So, kakabukas lang ng London session. And di tayo ngayon sa Euro USD. Magsisell tayo dito kasi lumalakas pa rin at lumalakas ang DXY, ang US Dollar Index. So, sasabayin natin yan. And kung titignan natin, ay tayo ngayon sa 5-minute time frame. And ngayon, ang TP natin dito banda, just before this resistance na naging support area na, 2.5 ng ating risk to reward. So, hintayin natin kung ano yung mangyayari dito. Bangan natin for now. Analyze muna tayo ng ibang charts. So, ayan, meron tayong ginawang mga bagong resistance dito. And actually, hindi pala bago yun. Naging support siya dito. So, pababa siya ngayon. Tignan natin kung ano yung gagawin niya. Ito, AUD-USD. So, sa Euro-USD, ayan, meron tayong trade dyan. Hintayin natin kung ano yung mangyayari dito. So, syempre, pwedeng matalo to. Wala ba talagang perfect 100% na strategy. Okay, so, GBP tayo. Yan, sa GBP, ang lakas ng pagbaba niya. Magandang indication din na okay din tong pasok natin. So, kasi kung titignan natin dito sa Euro, ayan, ang ganda ng red. Tapos, yung pullback niya is yung mga maliliit na green candles, maliliit na red candles. So, ngayon, pababa na ulit siya. SL natin just above this resistance level. Okay, sige, NZD tayo. Ayan, pumababa rin. USD CAD for sure. Ayan, umaangat siya. If gusto natin pumasok dyan, ayan. So, hintayin natin umangat pa yan ng konti, then mag-pull back, no? USD CHF, ayan, naka-range siya dito. USD JPY, sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung nangyari dito. Chill muna tayo dito kasi kung titignan mo, gumawa siya ng trend line. Tapos, binrake na niya. Diba? Pero gumawa pa rin siya dito ng range. Right? Kasi so, pwede kasing ganyan pa rin yung mangyari. So, para mas safe, hintayin natin na pa siya dito tapos mag-pull back. Sa gold naman tayo. Sa gold, actually, hindi ko ito na-trade. Ito yung trade ko dapat, no? Pero hindi talaga yung typical, no? Dito lang supposedly yan. Sa mga nasa 1:2 lang yung trade ko supposedly, pero hindi ko napasukan. Madaling araw na siya, so baka tulog na ako ng time na to. So sayang, pero okay lang, ganun talaga. And then nagkaroon dito ng magandang uptrend. And then na-break niya yung trend line, tapos ngayon umaakit ulit siya. So tingnan natin kung ano pa yung mga mangyayari. Sa ngayon, uptrend pa rin siya. Siguro pag nalagpasan na niya tong support area na to, yan, mas bumaba pa siya dyan, yan, baka pwede na mag-sell ulit. Siyempre short term. And then, ito, hintayin natin kung ano yung mangyari dito, baka mag-pull back pa yan. Alright? So, siguro medyo malakas pa, then tsaka mag-pull back. Alright? So, pwede rin naman dito banda. So, yun lang. Wait natin kung ano yung mangyari dito sa trade natin ng Euro USD. Hopefully, maging okay siya. See you later! Yo! What's up? So, dito tayo ulit sa charts natin. So, bumaba siya, tapos umangat ulit. So, I think, baba pa naman to ay makakatipi tayo. Siguro habang nintay natin mag-tipi, bring up ko lang yung last time na nag-Batangas kami. Mostly ng mga students namin, sobrang malulupit na talaga. And, magiging challenge nila is, natatakot sila mag-risk sa live account, no? Meron silang knowledge. Tapos, minsan naging excuse na lang nila na baka kailangan pa mag-aral pa, baka kailangan pa maghintay, baka kailangan ko baka hindi pa ako ready, baka matalo ako. So, mostly, ganun talaga yung nagiging fear. So, wala problema sa information, sa knowledge. Ang nagiging problem is yung application, yung pag-take ng risk. So, sinabi ko sa kanila na lahat ng malulupit na businessman nag-take ng risk. Diba? So, baka nga sa 20 business nila, sa 10, ilan lang yung naging successful. So, may mga times talaga na nag-fail sila. And usually, dun ka talaga matututo. Same with sa forex trading, no? May mga accounts talaga na malulos ka, or worse, masusunog talaga. Mostly ng kilala ko talaga na forex trader, syempre hindi naman lahat, is nasunugan talaga sila account bago sila natuto. Kasi you have to master yourself talaga. No, minsan kailangan ma-experience yung pagkasunog bago mawala yung katigasan ng ulo natin. Kaya ang pinapagawa ko talaga is try mo lang mag-risk kahit yung sobrang liit lang muna. Sobrang liit lang muna. Para lang makapagsimula ka. Para lang ma-stretch mo. Kumbaga, yung risk appetite mo. Take that little step of faith. Diba? Kahit $100, $200, litan mo lang muna. And then, ayun, unti-unti mo lang. Sabi nga nila, diba, if you want to earn millions, you have to lose hundreds of thousands of pesos. If you want to earn tens of millions, you have to be willing to lose millions. Diba? If you want to earn hundreds of thousands of pesos,
you have to risk losing 5 digits. So, kung gusto mo talaga kumita, lalo na sa mga ganitong klaseng vehicle, forex trading, kailangan talaga okay lang sa'yo na matalo. You have to accept na losing is part of being a trader, and hindi porket natalo ka, hindi ka na magaling, hindi porket natalo ka, kailangan ka mag-aral. Minsan kasama lang talaga siya. Di ba pag nagbabacktest tayo, 5 talo, sunod-sunod, 4 na talo, sunod-sunod. Okay lang naman. Kasi alam naman natin, merong mga magagandang trades na sa mga trades natin. So, same with here. Ang problema lang kasi, pag nagkaroon tayo na 4 na talo, tapos, let's say, 1 week yun, or 2 weeks yun, feeling natin tagal. Feeling natin, ang dami natin ginugol na oras, tapos sa talo lang tayo. Hindi natin alam na yung pagiging consistent natin sa pagtitrade, di ba, sa pag-a-analyze, and sa hindi pag-quit sa strategy natin, na alam naman natin na profitable, may pupuntahan talaga siya. Kasi minsan talaga meron tayong mga 1:5 na reward, tapos minsan magsusunod-sunod talaga yung mga panalo natin. So, di ba, nauuso yung sinasabi nila na hindi mo laging birthday, di ba? So, ganoon din naman sa forex trading, no? I'm sure narinig mo na again, wala naman talaga 100% na panalo. Pero, bakit kaya pag natatalo tayo, nadadown tayo? Diba? So, yun yung pinaka i-dig deep natin sa sarili natin. Or, hindi naman kailangan i-dig deep, no? Actually, minsan pag nag-dig deep tayo sa sarili natin, bakit ako ganun pa? Minsan kasi parang masyado tayo nag-overthink. So, why not just click mo lang yung buy, click mo lang yung sell with a 1% risk per trade, diba? And minsan doon tayo matututo, doon tayo magsisimula. Pinaka-worst thing kasi na mangyari sa atin is mag-invest tayo ng time, minsan pera pa sa pag-trade natin, sa pag-aaral natin pag-trade, hindi naman natin i-apply yung mga natutunan natin. So, minsan yung pagkakaiba rin ng mga traders na naging successful sa hindi is ginawa lang talaga nila. Tinry lang talaga nila yung strategy, di ba? Mabilis lang talaga sila nag-execute. Mabilis lang talaga sila nag-risk. Yun yung nakikita kong difference sa mga successful traders namin sa hindi, di ba? And yung mga mabilis maging successful sa hindi. Kasi meron naman, parang 2 years siya, no? 2 years siya nagtagal bago siya nag-prop firm, nag-trade ng live. Then after 2 years naman, nakapag 1M naman siya in 1 month. Congratulations. And sobrang proud and happy kami para sa'yo. Ayun, no? Meron talaga mga ganun eh. And meron naman yung mabilis lang din naman na 6 months din, may mga results na, 'di ba? So, yung difference lang talaga is pag-act fast, 'di ba? Yung difference lang naman is yung pag-execute fast and yung pag-refine talaga ng sarili mo fast. Hindi lang basta sa strategy, pati rin sa sarili, sa personality mo, no? Kasi may mga traits tayo dyan na minsan greed, ganyan, or kung ano pa man yan na nag-hold back sa atin, na kailangan natin siyang mag-go through and mapasa yung mga obstacles sa sarili natin. So, yun lang. Siguro, kita-kits ulit tayo mamaya. Hindi pa rin titipin ko. Balik ulit ako mamaya. See ya! Yo! Kamusta? We are back. It's 5:08. So, natipi siya around 4:55. Pumasok tayo around 3:40. So, that's around 1 hour and 10 minutes. 1 hour 15 minutes. Mga ganun. So, nagtagal siya ng around 1 hour. And very basic lang, no? Kung titignan nyo, nakita natin downtrend, no? So, kung lalabas natin yung EMA natin para sa mga bago pa lang na nagtitrade, ayan, lagay lang natin sa 200. So, hindi ko na kasi ito nilalagay kasi gusto ko malinis na yung chart. Pero basta makita mo na downtrend, ayan, di ba? Magsisell tayo, hanap tayo ng selling opportunities. Tapos, ayan, nandito yung ating previous support na naging resistance na after niyang lumagpas dito. And then, nakita natin dito na may green, tapos may red candle, hindi pa siya bearish engulfing, no? Kaya, ang ginawa natin is, dito tayo banda pumasok. Kaya, nung medyo nagkaroon na ng malakas na red candle, yan, dito banda yon, dyan banda tayo pumasok. And then, ayun, nagtuloy-tuloy siya. Nakita kasi natin before din mag-open, 3 p.m. to. Before mag-open, 5 minutes before. Ito yung nag-open. Malakas yung mga red. Then, nagkaroon ng green na maliliit. Actually, yan, pullback talaga yan. And then, nakita natin yan, nagkaroon ulit ng red, dyan tayo pumasok. And ayun, from this pullback na malaki, syempre malaki siya sa 5-minute time frame, pero parang 1 hour yan, maliit lang din yung pullback na yan. And then, nag-swing ulit. So, ayun, very basic lang ating strategy, pero very, very sustainable, and syempre profitable siya. And then, kung tignan natin yung SL natin just above this resistance level, and then, ang TP natin is just above this support level na dating resistance nito. No? So, ayan. So, sakto, no? Doon siya nag-bounce. So, hindi ko sure kung baba pa siya. Yan.
So baka pag bumaba pa siya, hanap tayo dito ulit ng magandang pasok. Okay, pero pag umabot na yan ng around mga US session, baka mag-iba na yung trend. Tingnan natin mamaya. So yun lang muna for this video. Congratulations and see you sa next video.